Hey mga brods, may balita nga rin tayo dito po kay Junmar Fajardo. Yes, mga ka-brods Andyan kasi sa reports and rumors natin na ito pong si Junmar Fajardo, yung offer niya ng malaki dito ng Kyoto Hanaris yan, mga ka-brods. Ayon din sa reports and rumors natin na dating kupunan din ni Jamie Malonzo dito sa Japan B-League, mga ka-brods. Yes, ang sabi nga rin sa reports na 5 million kada buwan ang offer sa kanya. So napakalaki niyan, mga brods. Sabi nga nila too good to be true. Pero yun nga rin kasi yung mga iba sa mga talagang superstar dito sa Japan B-League, mga ka-brods, maski mga imports doon, ganun talaga kalaki yung offer nila. So mga ka-brods ito rin kasi, etong si Junmar Fajardo ay talagang undecided din. Ayon din kasi sa reports and rumors natin at matagal na rin kasi itong reports maski dati pa, yung mga 2021, 2022 pa rin ito na talagang inoferan ngayon mga ibang superstar dito sa PBA ng malaki talaga ng Japan B-League at kahit anong mga ibang liga dyan sa Asia. Maski sina Terence Romeo, Calvin Abueva, talagang tinake down lang talaga nila yun para lang dito sa mga kupunan na respetado dito sa PBA. Pero ito kasing si Junmar Fajardo na talagang dito na mas lumakas, dito na talaga yung legacy niya na magtatapos nga daw sa San Miguel Beermen. And ang laki rin naman kasi ang respeto at bigay sa kanya ng SMB kada buwan din, mga ka-brods, kay Junmar. So syempre, para lang sa respeto rin ni Junmar para sa SMB, gusto rin niya na magstay rin sa San Miguel Beermen. Hindi na din daw niya hangad na mag-ibang bansa pa dahil nandito rin naman kasi yung mga pamilya rin nito, mga ka-brods, and dito rin niya talaga tatapusin ang kanyang career sa San Miguel Beermen. Pero para sa akin, mga ka-brods, yung offer na yan ay once in a lifetime offer, and para sa akin, why not itry ni Junmar Fajardo kung kaya niyang i-share yung talent niya dun sa Japan B-League. Malay natin mas lumakas pa ito, lalong-lalo na't kailangan din talaga natin ng mga agile na big man sa Gilas, Pilipinas. Pero syempre, mga ka-brods, ito pong si Junmar, malalaman din dahil ang SMB hindi rin papayag na aalisin si Junmar dahil ito talaga yung bread and butter ng SMB kung bakit nag-champion ng Beermen diba? Dahil yan kay Dak Raken. Pero dito nga sa Japan B-League na offer ng Kyoto Hanaris, mga ka-brods, pwede pa naman itong mag-improve si Junmar Fajardo ng husto. Dahil ayon nga rin sa reports and rumors natin, maganda rin yung mga development and training ng ito pong Kyoto Hanaris. Kaya nga maski ito pong magaling na player ng Ginebra na si Jamie Malonzo ay hindi nga umubra. Biro nyo, Jamie Malonzo na hindi pa rin umubra yan para sa Kyoto Hanaris dahil medyo mataas talagang standard ng Japan B-League na Kyoto Hanaris team. Kaya mga ka-brods ito, para lang din siguro sa kaalaman din ng lahat, ito pong si Junmar Fajardo ay still magi-stay pa rin ang kanyang decision dito sa SMB squad. Alam din naman natin na mahirap bitawan na rin ito ni Junmar Fajardo dahil dito na rin talaga siya nakilala, dito na rin siya nakakuha ng maraming MVPs, and dito na rin siya nakakuha ng maraming awards and championship sa San Miguel Beermen, mga ka-brods. Alam ko na malabo talagang aalisan nito ni Junmar Fajardo. Lalo na ngayon, ang ganda pa ng Commissioner's Cup run nila na binalik pa si Benny Boatwright Jr. sa SMB. Tapos ang ganda pa ng mga performance na ginagawa dyan ni Junmar Fajardo, mga ka-brods. Kaya yung chemistry ni Junmar, yung momentum ni Junmar dito sa SMB ay dito pa rin ng puso nito, mga ka-brods. Pero dun sa offer ng Kyoto Hanaris, talagang appreciate din. Ito pong mga Japan B-League teams dyan na talagang ino-offeran talaga yung mga superstar dito sa PBA dahil ang laki nga ng respeto nila at alam nila na malaki rin kasi ang maitutulong ng mga ganitong Pinoy superstars dyan sa mga lahat ng kupunan dyan sa Japan B-League. Kaya ikaw, mga ka-brods, tingin nyo ba tama lang ba ang desisyon ni Junmar Fajardo? Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga ka-brods 6'10" James Laput. Ito nga yung gustong ilipat din ni Boss Al sa Ginebra ngayon na kailangan ng big man. Plus 7-footer na si JaVale McGee. Ito pong former NBA player ngayon na 3-time NBA champion gustong ipalit ngayon kay Justin Brownlee habang maaga pa. So unahin muna natin, mga ka-brods, dito kay 6'10" James Laput. Alam din naman natin kasi ito pong si Laput ngayon ay ito yung big man talaga ng Magnolia ngayon na nag-i-improve kahit papano. Ito kasing si Coach Eli Tenorio, alam na ito talaga kung paano mag-develop ng big man dahil kapag ito yung pinapasok dati sa Ginebra, talagang lumalakas si Japet Aguilar, itong si LA Tenorio dati. Pero ito kasi,
Ito namang si James Laput ngayon mga brods, ito nga yung mas kailangan ngayon ng Ginebra. Ito kasing Magnolia, hindi ito masyadong pinagtutuunan ng pansin ni Boss Al eh. Hindi ito yung parang nakikita niyang gustong ipa-champion niya talaga ngayong season. Hindi. Gusto niya ipa-champion ngayon ng Ginebra na matalo itong SMB niya mga kabrods. Dahil itong ang Ginebra ngayon, and daming ang mga fans ngayon ng Ginebra na naghihintay ng kampyonato ulit ng championship ng Ginebra dahil 3 to 4 years na kang hindi nagcha-champion ng Barangay Ginebra San Miguel kung di man ako nagkakamali mga kabrods. Kaya itong si James Laput, pwedeng itong panapat din kay Junmar Fajardo. And pwede rin panapat sa mga iba't ibang imports na malalaki ngayon, lalo na't bumalik na si Benny Boatwright Jr. at ang laki rin ni Bol Bol. So mga kabrods, pagdating ng playoffs round, talagang hirap ang Ginebra. Kung si Japet Aguilar lang ang pinakamalaki mo, tapos medyo may iniinda pa. So ito pa mga kabrods, after nito ni James Laput na makuha ng Ginebra at malipat, syempre via 3-team trade ito. Bawal rekta trade dahil sister team ito. So 3-team trade, talagang gagawin ito ni Boss Al para lang ito, para sa Ginebra mga kabrods. At ito pa, Javel Magui. Itong 7-footer naman mga kabrods. Matagal na itong gustong kunin ng Ginebra. Kaso nga lang, ang laki kasi ng respeto nila kay Justin Brownlee. Pero sa ngayon, sa mga past few seasons ni Justin Brownlee, alam din naman natin na 3 to 4 years na niyang hindi na papachampion ng Ginebra. Baka panahon na mga kabrods, ipalitan na itong si Justin Brownlee ngayong Commissioner's Cup 2026. Dahil ibang usapan na kasi ngayong Commissioner's Cup na ito. Ang lalaki na ng imports. Hindi ko na lang alam kung talagang papalagpang Ginebra ngayon pagdating ng playoffs round, lalong-lalo at si Japet Aguilar lang ang pinakamalaki nila. So habang maaga pa mga kabrods, dapat magpalit na ang Ginebra ng import para naman may bitaw at may palag sila sa ilalim. Buti pang SMB, palit ng import mga kabrods. Buti pang SMB, binalik na si Benny Boatwright Jr. para lang mapag-champion nila ang ito pong Beermen. Ito pong Ginebra, siguro sana rin mapansin din nila ito na habang maaga pa, palitan na nila si JB dahil si JB malakas ito pagdating sa Governor's Cup. Pero pagdating ngayon sa Commissioner's Cup na walang import height limit mga kabrods, baka mag-alanganin ng Ginebra. Pero kung si Javel Magui naman ang magiging import mo na 7-footer mga kabrods, na 3-time NBA champion, tapos ang galing pa blumangka nito, ang galing pa sa depensa nito, ang galing pa sa ilalim, sa mga alley passes sa kanya, easy basket para kay Javel Magui dahil iba yung confidence nito mga bros, yung confidence level nito ay ibang-iba dahil tumungtong ito ng NBA stage ng matagal kaysa sa may ibang former NBA player dito sa imports natin ngayon na konti lang ang seasons nila. Itong si Javel Magui, tumagal ito sa NBA mga brods, talagang NBA ready pa rin hanggang ngayon. Pero ito, kung ito yung magiging import ng Ginebra habang maaga pa, kahit siguro makipagpustahan lahat dito sa Ginebra, kayang-kaya na itong tumungtong ng semifinals round kapag si Javel Magui ang magiging import nila mga kabrods. Iba pag meron kang ganito kalaking big man, ibang-ibang Ginebra dahil ang gagaling na ng mga shooters, point guards nito kahit wala na rin si Justin Brownlee. Dahil ang pinakakailangan weakness ng talaga ng Ginebra, big man position. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, ito na ba ang magbabago sa Ginebra? Makuha ito pong si James Laput, ang 6'10 na ito. Tapos kukunin na at papalit ito pong si Javel Magui, ang 7-footer former NBA player kay Justin Brownlee. Komento mo lang pinyo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade-Ups lang. I'm out.